Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Tropical Depression Verbena naglandfall na sa Bayabas, Surigao del Sur. Pag-ulan na sinati sa pipila ka lugar sa Northern Mindanao sukad kaganinang buntag. Klase gisuspenso sa mga LGU. Vice President Sara Duterte mipaabot sa pasalamat sa iyang pamilya sa padayong nagasuporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Lalaking giingong nakatulog, patay human mi bangga ang gimanehong motorsiklo sa poste sa kuryente. Mga gama sa usa ka Pinoy artist sa Phoenix, Arizona, bida sa mga merch sa NBA team nga Phoenix Suns. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Naglandfall na ang bagyong Verbena sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa latest bulletin sa Pag-asa, 1:30 sa hapon kaganina dihang naglandfall ang bagyong Verbena. Gisaka na ang signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion sa Palawan, lakip ang Calamian, Cuyo ug Cagayan Silio Islands ug mainland Masbate. Sa Visaya, signal number 1 sab sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte. Signal number 1 sab sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental ug northern portion sa Bukidnon. Sa latest track sa Pag-asa, human ang landfall karong hapon, mutabok kini sa Visayas ug northern portion sa Palawan. Base sa datos sa Metro Weather, taas ang tsansa sa ulan sa dakong bahin sa Mindanao epekto sa bagyo. Dulay kusog nga pag-ulan nga posibleng magpabaha o magresulta sa landslide. Busa mahimong alerto, mga kapuso. Cagayan de Oro City ug pipila ka mga LGU sa Misamis Oriental nagsuspenso na og klase tungod sa pag-ulan nga nasinati nga dala sa bagyong Verbena. Mga residente nga anaa sa flood-prone areas giabisuhan nga mag-igmat. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kadlawon pa lang, nakasinati na og kusog nga pagbundak sa ulan ang probinsya sa Misamis Oriental, hilabi pa ang isting bahin sa probinsya. Kini, epekto ni Tropical Depression Verbena. Busa pipila ka mga local government unit sa Misamis Oriental ang nagsuspenso na sa ilang klase, gani ang Hinguog City. Gahapon pa nagpagawa sa ilang memorandum. Sumala ni PDRRMO Head June D nga anaa sa 20 ka mga LGU na ang nagsuspenso sa ilang klase karong adlaw. Hopefully no, ang iyang draft niini, yang ikog no, dili ni siya unta makatag og dako nga epekto. Hopefully magpadayon kani atong kakakuha nga mga weather updates, rainfall updates nga nagundang ng uwan. Sagad sa mao mga LGU ana sa eastern part sa probinsya. Base sa latest bulletins sa Pag-asa, lakip ang Misamis Oriental ang gipaubos sa storm signal number 1. Ilabi na ang munisipyo sa Magsaysay nga nag-atubang sa Surigao City. Nag-abiso sab sila sa mga residente nga mag-andam sa ilang mga go bag in kaso kung magpatuman og preemptive evacuation. We're expecting kaning medyo elevated ang cases karong late afternoon, evening. So hopefully siguro by the time nanay mga reports na nanay mga LGUs nga mag-evacuate. Samtang sa Cagayan de Oro City, gisuspenso sab ang klase sa elementary ug high school levels sa private ug public schools sukad 1:00 sa hapon. Kini tungod sa kusog nga ulan nga nasinati sa syudad. Sumala ni CDRRMD Head Nick Habagat nga bisan wala may direktang epekto ang bagyo sa syudad, apan nangandam kuno gihapon ang ilang buhatan. Giabisuhan sab kuno ang mga barangay disaster risk reduction and management committees nga kanunayon ang pagmonitor sa mga kasubaan ug kadagatan nga sakop sa ilang AOR. Hantod nga dili siya molabay, di kinato na i-disregard ng mga panghitabo.
Well, as always nga magbinantayong yapon. Bisag mayroon tang di kita nga nakapinsado. Nagsuspindi sab sa ilang klase sa tanang level sa pribado o pampublikong eskwelahan ang Iligan City, Valencia City sa Bukidnon ug munisipyo sa Impasugong Bukidnon tungod gihapon sa banta ni bagyong Verbena. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ana sa Lapa 5,000 ka runners ang misalmot sa ikaduhang leg sa Do 30 Run sa Davao City agig pagpaabot og suporta kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Mihatag sabog update si Vice President Sara Duterte labot kang FPRRD ngadto sa mga partisipante. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Domingo sa kadlawon dihang nagatapok ang runners gikan sa nagkadaiyang lugar nga misalmot sa Do 30 Run sa Coastal Road sa Davao City. Alas 3:30 sa kadlawon gisugdan ang 21K nga gisundan sa 10K, 5K, 3K ug 1K pet run. Mitambong si Vice President Sara Duterte. Iyang gipaabot ang pasalamat sa iyang tibuok pamilya sa pag-ampo ug parayong suporta kang FPRRD. Congratulations sa inyong tanan mga organizers for keeping the spirit of bringing former President Rodrigo Duterte back home in the Philippines safely. Dinig ipaklaro sab sa bise nga walay kamatuuran ang nagkatag nga impormasyon nga nakit-ang nawad-an og panimuot sulod sa iyang kwarto sa detention facility sa FPRRD. Gitawagan siya sa abogado og pangutana siya kung tinuod ba nga nakitaan ka nga unconscious sa imong kwarto, in siya wala. And maybe it was just a prank by many of my supporters. So dili to tinuod. Naninguha sab ang bise nga maayong balita ang moabot sa nakatakdang public hearing karong Biyernes, November 28 sa apila nga interim release sa ICC Appeals Chamber. But if not, we will continue to the family will continue to support him in his stay in The Hague in the Netherlands, and of course continue to work with the defense team with regard to his legal case. Mitambong sab sa awarding program si Senator Robin Padilla. Benepisyaryo sa maong fun run ang Field of Dreams Davao, usa ka foundation alang sa homeless children, ug Bantay Hayop Davao nga usa ka animal welfare organization. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao. Patay ang usa ka lalaking rider human mibangga ang gimanehuang motorsiklo sa poste sa kuryente sa General Santos City. Rider gingong nakatulog ug wala matudpay helmet. Kapulisan subling nagpahimangno kalabot pagsulob og helmet inig magmaneho og motorsiklo. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Nagbuyod og naligo na sa kaugalingong dugo kining lalaking rider sa Mabuhay Road, Barangay San Isidro, General Santos City, alas 6 sa buntag adlawng Sabado. Ang maong biktima, nag-edad og 23 anyos og residente sa Barangay Mabuhay, Jensan. Matod sa PNP, gilatas sa maong biktima ang kadalanan apan mipadulong kini sa outer lane ug mibangga sa poste sa kuryente. Posibleng giduka ang biktima. Galing siya sa kanyang mga friends. Going home, it could nantok siya, kaidlip siya. Nag-swerve siya outside his lane, hitting yung post ng Socoteco. Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa biktima. Ginakuhaan pa kini og pahayag. Matod sa PNP, ang hinanaling kamatayon sa biktima, epekto sab sa walay helmet nga gisulob. Busa, subling nagpaimangno ang PNP kalabot RA 154 kon Motorcycle Helmet Act of 2009 nga hugot nga ginapatuman sa Jensan. When you drive ng motorcycle, kailangan naka-helmet tayo. Hindi lang po yung ordinary helmet, kundi yung standard helmet approved by the DTI. No? Mayroong pangangyang ICC mark at PS mark. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Delikadeza matod pa ang nagtukmod kung anong wala gayud nagapangilabot si Senador Bongo sa negosyo sa iyang mga paryente. Kini ang pagpaklaro sa Senador human gibaniog nga dunay mga na-award nga proyekto ang DPWH sa iyang mga kabanay.
Nanawagan sab siya nga tumbukon kung kinsa ang mastermind ug ipriso laki pa mga nalambigit sa korupsyon sa gobyerno. Ani ang report ni Argil Relator. Dihang nigawas ang mga impormasyon labot sa flood control projects sa sumbong sa Pangulo website. Giba niog nga pipila ka mga proyekto sa Davao City ang na-award sa construction company sa stepbrother ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Una na nga gipaklaro sa DPWH 11 nga nakompleto na ang tanang proyekto ug miagi sa saktong proseso sa Bids and Awards Committee ang pagpili sa kontraktor. Si Senator Go ni paklaro nga wala siya nagapangilabot sa negosyo sa iyang mga paryente. Kausamatod pa siya sa mga Pilipino sa pagbatok ug krusada kontra korupsyon. Kaya bala mo, last month, hapit na nila inihis. Kami pa ni Presidente Duterte gipasanginlan. Sa tinuod lang, I observed delikadesa in my whole life. Kailan ang mga taga Davao sa kuha? Di gina makaduol ng ako mga parinti sa kuha. Namay negosyo ang ato mga parinti. Di man ato na matkalikayan. Pero ang importante, you observe delikadesa sa imong kinabuhi. Ug ako, I observe delikadesa. Hindi po ako nakikialam sa negosyo ng aking kamag-anak. Hangyo niya nga mahimong magbinantayon ang mga Pilipino. Labing importante matud pa nga sayron ang kamatuuran ug tumbukon kung kinsa gayod ang mastermind ug mga nalambigit sa korupsyon sa gobyerno. Yung pinaka-mastermind at lahat na may kasalanan. Sabi ko nga, managot ang dapat managot, ikulong ang mga kurakot, ikulong yung mga buhaya talaga. Just seek the truth, not the script. If there is any, kung meron bang script, wag po yun. Gisugda na sa mga otoridad ang pagsilbi ug arrest warrant ila Zaldico ug laing 17 pa ka mga individual nga sagad mga opisyal sa DPWH ug Sunwest Construction. Human gianunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos niadtong Biyernes nga formal na nga nagpasaka og kaso ang ombudsman ug dunay arrest warrant base sa mga ebidensya nga nakuha sa Independent Commission on Infrastructure ug DPWH. 7 na ang nasa kustudiya karon sa mga otoridad. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Sumala ni DILG Secretary John Vic Rimulya, upat ang naakaron sa gawas sa nasod. Pangitaon matud pa nila kini bisan asa pa man sa kalibutan. Ang arrest warrant migula mag-usa ka semana human gibulgar ni Zaldico nga si PBBM ang utok sa binilyon nga insertions sa national budget. Ang maong pasangil ni batok sa Pangulo gipanghimakak sa Malacañang. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Managlahi ang ipatumang paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma November 25. Mubos ang presyo sa gasolina og 20 centavos kada litro, samtang musaka sa 60 centavos ang kada litro sa diesel ug piso og 30 centavos sa kada litro sa kerosene. Kini ang unang pag-ubos sa presyo sa gasolina human ang 4 ka semanang sagunsong pagsaka, samtang kini ang ika-6 ka sagunsong semanang pagsaka sa presyo sa diesel. Sumala sa Department of Energy ang paglihok sa presyo sa lana tungod sa oversupply ug paghinay sa global economic indicators tungod sa geopolitical risks dala sa sanctions nga gipahamtang sa Russia, Iran ug Venezuela. Gilauman ang paglambo pa sa Pinoy community sa Amerika. Gani pipila ka players sa NBA dunay dugong Pinoy. Samtang mga gama sa usa ka Pinoy artist sa Phoenix, Arizona, bida sa mga merch sa Phoenix Suns. Ato siyang ilailahon pinaagi ni ining report. Parte na sa selebrasyon sa nagkadaiyang kultura sa NBA ang tinuig nga Filipino Heritage Night nga ginapahigayon sa managlahing US states. Karong tuiga, extra special ang celebration sa Phoenix, Arizona. Matag ticket buyer man good, dunay madawat nga Filipino-inspired jersey ug ang nagdesenyo Pinoy Sab. Meet Joven Bautista, nga mas ilado sa iyang artist name nga Gori. Tubong Valenzuela si Joven ug sayo nga nakahiligan ang basketball. Lumaki ako sa Abalos, sa Valenzuela, sa BBB Marulas. Siguro 7 years old ako, nahilig ako sa basketball. Tapos nahilig din ako sa anime, yung Slam Dunk na anime tungkol sa basketball siya.
Actually, yung pangalan kong Gory, doon siya galing. Tapos noong 2007-2008, doon ko na nalaman yung street art or yung graffiti, mga ganun. Dahil sa may din ako mag-drawing ng mga karakter, ganun, anime. So, nag-isip ako ng karakter na babagay sa Gory. So, yung gorilla karakter yung ginawa ko. Dihang mibalhin sa US ni atong 2017, naningkamot gihapon si Joven nga ipadayon ang iyang career sa arts. Challenging daw sa sugod, hangtod sa nailhan na siya. Tungod sa iyang street art nga dunay signature nga gorilla design, nakita sa Phoenix Suns ang iyang mga obra. Kakolab ang NBA team, ginabaligya na ang iyang design sa merch store sa Phoenix Suns. Noong una, hindi pa ako naniniwala Kasi sa Instagram na lang ako minessage nung mismong parang manager nila, ganun. Kala ko scam pa. Legit pala. Siguro 6 months din yung trabaho namin bago ma-final namin yung damit. So yun yung unang collab ko sa Phoenix Suns. Ang misunod niyang project, Filipino-themed Phoenix Suns jersey nga gitun-an pag-ayo ang mga detalyeng pasok sa Filipino culture. Sa magkabilang side siya, left and right, blue saka red. So meron ditong Rizal, Magellan Cross, Lapu-Lapu. Meron din dito yung jeepney. Dito rin si Bonifacio, Quiapo. Siyempre yung aking logo. Tapos yung Phoenix Suns logo, Sultan Kudarat. Tapos, siyempre nilagay ko din dito yung Philippine map. Tapos, instead na 3 stars and a sun, nilagay ko 3 stars and the suns. Tapos sa likod naman yung baybayin. Ang ibig sabihin niyan, ang lambak or the valley. Kasi suns. The valley of the suns. So, pati yung itim pala, yung pinaka-base niya. Yung mga pattern. Para siyang yung yung mga old tribal tattoo natin. Talag sa unsab daw nga higayon nga ang parehong Phoenix Suns ug San Antonio Spurs dunay players nga dunay dugong Pinoy. Si Jalene Green para sa Suns ug si Dylan Harper para sa Spurs. Siguradong mas atangan matud pa kini sa nagkadaghan nga Pinoy community sa Phoenix, Arizona. Busa gilauman ang paglambo sa kulturang Pinoy sa Amerika atol sa pagpahigayon sa Filipino Heritage Night sa Phoenix. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. Karong Miyerkules na masaksihan sa mga sinhan ang mga makapanimbaut sa balahibo nga mga istorya sa KMJS Gabi ng Lagim, The Movie. Tulo ka makahadlok og puno sa misteryo nga istorya ang ibida sa maong palabas nga based on true stories. Maposes sa demonyo ang karakter ni Jillian Ward sa istorya nga Sanib. Usa ka pari ang muatubang niini ug masulayan ang iyang pagtuo sa labang makagagahom. Lakip-sab ang Pochong nga bidahan ni Miguel Tan Felix nga istorya sa usa ka cadet seafarer nga milawig sakay sa usa ka taw-an nga barko. Ang Pochong, usa ka folklore gikan Indonesia kung asa magpakita ang usa ka nakaputi nga tela nga dili ingon nato. Sa ikatulong istorya, si Elijah Canlas ang bibida isip mythical creature nga Berbalang nga usa ka folklore gikan Tawi-Tawi. Kini may kalabutan sa nawala nga patayng lawa sa morgue nga misangpot sa istorya kalabot elemento nga mukaon ug unod nga gitawag nga Berbalang. Ang KMJS Gabi ng Lagim The Movie, presented by no other than Kapuso multi-awarded journalist and host Jessica Soho. Masaksihan na kini sa mga sinehan sugod Miyerkules, November 26. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Napalgang patay ug way sinina ang usa ka lalaking mamaligyaay ug miyembro sa Badjao community sa usa ka kanal sa General Santos City. Ang mga biktima nakitaan og mga samad dinunggaban sa lawas. Nakaalerto si Efren Mamak. Wala na'y kinabuhi diyang napalgan kining usa ka lalaki nga nakahubo og nahumol sa tubig kanal sa Purok 6B, Barangay Katanggawan, General Santos City, banda alas 9 sa buntag adlawng Biyernes. Duna kini upat ka samad dinunggaban sa lawas. Nailhan ang biktima nga usa ka tigpamaligya og towel. Nag-edad kini og 18 anyos, residente sa Barangay Labangal ug miyembro sa Badjao community. Matud sa PNP, ang maong biktima nakitaan sa pipila ka residente diyang manguryente matud pa og isda sa maong kanal.
Blanco pa ang PNP sa kung kinsa ang sospek lakip motibo sa krimen. Apan giimbestigan sab niini ang tattoo mark sa lawas sa biktima nga sukarap. Yung tattoo sa likod na sukarap, ibig sabihin nito, ito yung mga bata o taong hamog, no? O sa Tagalog pa, na isang grupo o mga grupo ng mga kabataan, mga nag-iikot sa syudad ng madaling araw. Titingnan natin na kung ano yung mga meron ba siyang criminal involvement. Dugang sab sa PNP nga ang maong biktima posibleng gilabay lang sa lugar. Just to make it clear, no, hindi ito pinantay sa barangay Katanggawan. Ditinapon lang ito sa barangay Katanggawan. Ginakuhaan pa og payag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Gidaig sa mga motorista kining usa ka lalaking laborer human nagpakabana nga himuan og kanal ang parte sa usa ka dalan sa General Santos City nga dunay mga nangatanggong nga tubig baha nga nagpalisod sa mga mulabay nga motorista. Ato siyang ilailahon sa report ni Efren Mamak. Kung kaniadto napuno sa mga tubig baha kini mga lubak-lubak o laglum nga bahay niining kadalanan sa Purok 6B Barangay Katanggawan, General Santos City. Karon, hinay-hinay na kining nahubas. Ang nagpasiugda, mao ang 25 anyos nga si Ivan Roy Nabaha, nga usa ka laborer sa usa ka fish pond ug residente sa maong lugar. Gihimuan niya og kanal ang maong kadalanan gamit ang iyang pala nga ginagamit sa trabaho. Kung mag-agi ko diri kapila ka bisis nga makita na ko inani nga sistema. Na-timingan pod sir nga nagdala kog pala nya padulong ta mig pispan. So kumbaga wala ko'y katarungan na di na ko matrabaho ko. Dakong tabang matud pa kaniya ang pagpauga sa mong dalan aron malikay ang uban sa disgrasya. Napay kay sa diri sir nga tuwang gabi mga gimi diri nay matumba diha kay dandog man na diha banda. Abi nila mabaw. Ang maong pagkabana ni Ivan Roy gidaig sab sa ubang motorista nga manglabay sa maong lugar. Butan kan isa, ginagabutan ka ba? Imo yung giintan niya. Malipayon sab ang kapuyo ni Ivan Roy sa pagkabuutan sa iyang partner. Salamat ko sa Ginoo nga siya nga ingana nga pagkabuutan. Ginakuhaan pa og payag ang barangay kalabot sa road concreting sa mong lugar. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Alang sa mga estudyante o ginikanan, dili tinuod nga bawal na ang pagpahigayon og Christmas party sa mga tulunghaan. Sumala sa Department of Education, peke ang mikalat nga post nga tangtango na ang mga Christmas party sa mga eskwelahan. Gipaklaro sa DepEd nga wala sila gipagawas nga anunsyo kalabot niini. Aron masigurong dili mabiktima sa mga fake news, mubisita lang sa official social media accounts ug website sa DepEd alang sa ilang updates. Mga kapuso, 31 kaadlaw na lang, Pasko na! Og mo kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.